Kumusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano isalin ang inyong YouTube channel at lahat ng video nito sa higit 30 wika ng madali gamit ang AI. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang tool na tinatawag na Voice Cheap. Isa itong tool sa browser na nagbibigay daan para talaga ninyong ma-import ang mga video ninyo, i-connecta ang YouTube channel ninyo, at isalin ang channel at mga video ninyo sa maraming wika ng mas madali pa. Ang pinakaunang hakbang, pumunta kayo sa voicecheap.ai, dahan-dahan, at i-click ninyo ang button na subukan ng libre. Ngayon na, sige. Mapupunta kayo sa pahina ng pag-login na ganito. Maaari kayong mag-sign in sa Google o gamit ang email address ninyo. Kapag nakalogin na kayo, may isang maikling questionnaire lang na kailangang punan. Dahan-dahan at maayos, piliin ninyo ang mga sagot na talagang bagay sa inyo at ilagay o tukuyin ng malinaw ang wikang karaniwang sinasalita ninyo, ang pangunahing wika ninyo. Ilang segundo lang yan, mapupunta kayo sa isang page na ganito. May kaunting onboarding na kailangan ninyong tapusin at nire-recommenda ko talagang gawin ninyo yon dahil sa huli makakakuha kayo ng libreng tokens para mas matesting pa ninyo ang tool at may diskwento pa sa inyong subscription. Kaya ang ire-recommenda ko, gawin ninyo ang unboxing. At makikita nyo talaga mapupunta kayo sa isang bagong homepage, isang panibagong pahina kapag tapos nyo na ang onboarding at talagang na-translate nyo na ang una nyong video. Dito, pwede na kayong lumipat sa mas interesting na bahagi na i-connecta ang YouTube channel ninyo at i-import ang mga video ninyo o mas tama, i-connecta ang YouTube channel ninyo at tingnan lahat ng video sa channel ninyo. Bayad na feature ito pero maa-access mula sa pinakamurang subscription. May button dito para i-import ang YouTube channel ninyo. Pag clinic ninyo yon, hihingin na i-connecta ang Google account ninyo para ma-access ang mga YouTube video ninyo. Ayun, lalabas na lahat ng video ninyo. Sa kaso ko, pinili kong i-connect muna ang YouTube channel ng VoiceCheap at kinonekta ko rin ang isa pang YouTube channel ng VoiceCheap na nasa English para ma-publish ko talaga sila ron. Para sa halimbawa, kukuha muna ako ng isa pang video, halimbawa isang maikling video na ganito, at dahan-dahan kong i-click ang translate. Automatikong i-import nito ang link ng YouTube channel. I-click ko ang continue. Dito, kailangan ninyong pumili at ayusin ang mga setting. Dito, pipiliin ko na gusto ko itong isalin, halimbawa sa Spanish, at sabihin na rin kasama na sa English. Sige, idagdag natin ang Italiano. Pero ang maipapayo ko sa inyo ay magsimula muna sa iisang wika. Para makasanayan ninyo ang tool, mas simple iyon. Ayos sa akin ang pamagat, pwede ko itong paikliin ng ganito. Dito, alam kong talagang iisa lang ang taong nagsasalita sa video. Para sa mga advanced na setting, pwede tayong magdagdag ng bokabularyo na talagang tumutulong para maiwasan ang mga typo at para mas malamang na ma-recognize ang ilang salitang hindi gaanong kilala o yaong mga termino na pagmamay-ari at ginagamit sa kumpanya ninyo. Halimbawa, ako mismo, nagdagdag ako ng voice chip. Pwede rin tayong magdagdag, halimbawa, ng ChatGPT ng ganito sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang pagkakasulat. Hop! At maaari ninyong i-click ang gumawa ng bagong proyekto. Diyan makikita niyo sa itaas ang progreso ng unang hakbang, transcription. Sunod, ang pangalawa ay relecture. Makikita niyo kapag tapos na. Pwede niyo itong i-click at lumipat sa kabila. At ang maliit na berdeng bilog, ibig sabihin tapos na ang unang hakbang. Ikiniklik natin yan at dito, dadalhin kayo sa isang interface. Una, hihingan kayo na pumili ng mga parameter ng inyong proyekto. Gusto nyo bang panatilihin ang ingay sa likuran? Oo. Gusto ko bang iyon ang subtitles? Hindi kailangan. Dito sa video na to, iiwan ko, ilalagay ko rito. Irerekomenda ko na iwan nyo sa default voice isolation na studio mode para mas maganda ang kalidad. Dito, may default na option na voice cloning. Ika-clone nito ang mga boses sa video. Kung hindi nyo naman kailangang mag-clone ng boses, meron dito isang option gamit ang voice library namin. Mas mura ito ng 2 beses. Makakapagpatugtog kayo ng mas maraming video. And dito, meron kayong option para mag-clone ng isang boses sa pag-import ng mga audio file talaga. Pero para sa video, mananatili muna tayo sa default na version. Sinisave natin ngayon. At ngayon, makikita nyo na malinaw ang transcription sa kaliwa. At makikita nyo rin ng maayos ang salin ng transcription mismo sa kanan. Ang dapat talagang laging gawin ay yung magrepaso para masigurong wala talagang typo o pagkakamali. Halimbawa, dito nakikita ko na mali ang pagkakakuha sa ChatGPT, yung mismong salita, kaya aayusin ko yan ngayon. Sige, ayan.
At saka, depende kung paano bigkasin ng salita, pero kadalasan, yung medyo komplikadong salita, hirap siyang ma-pick up. Okay, may ganito lang. Para sa akin, okay na to. So, ako. So, ayan, meron tayong may maliit na error. I-retranslate ko pa rin dito ngayon para mas malinaw. I-retranslate ko sa lahat ng wika. Sige, okay, napaka-perpekto. Kapag natapos na nating i-verify ang lahat, nandito ang button para mag-translate. Kino-confirm natin na na-verify na talaga ang lahat at saka natin ilo-launch ang translation. Pag na-launch nyo na ang translation, makikita nyo rito, malinaw, ang kasalukuyang progreso ng translation. Kung gusto ninyo, pwede kayong magdagdag ng isang bagong wika. Dito, halimbawa, sabihin na muna na idagdag ko ang Mandarin at sa loob ng ilang segundo lang, automatikong nadagdag na ang bagong wika. May maaari din ninyong ma-access ang iba't ibang mga kasangkapan dito. Pwede ninyong baguhin ang settings dito. Sige, sabihin na lang nating magre-relaunch ng salin sa Mandarin, walang problema. Habang isinasalin pa, pwede ninyong gawin ito, pumunta sa mga setting pagkatapos sa bahagi ng mga social network. Dito, makikita ninyo ang iba't ibang channel ninyo. Ang ipinapayo ko, piliin ninyo ang pangunahing channel ninyo. Halimbawa, may pangunahing channel kayo at isinasalin ninyo ang mga video ng channel na ito sa ibang mga wika. Ilagay niyo lang ito ng malinaw bilang pangunahing channel. Papayagan kayo nito pagpasok nyo sa interface ng voice chip na makita agad lahat ng video nyo. Pwede nyo rin kaya palitan ang wika ng channel na to. Mas mabuti yon para mas mabilis, sa totoo lang. Kaya automatikong malalaman ng voice chip kung ano ang wika ng channel nyo at makakatulong yan para bumilis. Makikita nyo agad pagkatapos. At pwede rin kayong magdagdag, kumbaga, ng default na paglalarawan na karaniwang iaalok at talaga ring gagamitin tuwing magpo-publish kayo ng video mula sa voice chip kapag doon kayo naglalathala. Halimbawa, ilalagay ko ito ngayon. Sige, babalik muna tayo sandali ngayon. Doon sa isa pang video, rito. Mukhang malapit na itong matapos. So, makikita natin na, tapos na ang unang pagsasalin sa Espanyol. Makikita natin ang mga resulta rito mismo. Okay, super. Dito, ang magagawa nyo rin ay i-activate ang lip sync sa pag-click dito at pag-click dito. Maaari nyong i-activate ang lip sync na sa ngayon ay beta pero gumagana pa rin ng sobrang ayos. Maaari pa ngang gumana sa maraming muka dahil sa detection ng taong nagsasalita sa video. Pero ayun, nire-recommenda ko pa rin na sa ngayon sa mga video lang na kaunti ang tao para maiwasan ang problema. Kaya i-click nyo rito para i-activate at dito naman makikita ninyo yung option na nabanggit ko kanina. Ito yung Smart Publish na nagbibigay daan para diretsong i-publish ang video nyo sa YouTube mula sa voice chip. Kapag kinlik ko ito, kukunin nito ng buo ang mga impormasyon ng video at saka ito isasalin at iaangkop sa target na wika. So, sa kasong to, Kastila Diretso, makikita nyo. So, ayun, sisimulan na ang pagsasalin at ayun, ang description ay diretsong naisalin sa Spanish, pati na rin ang title. So, madali lang ito, maaari ninyong piliing panatilihin, halimbawa, ang original na thumbnail o magdagdag ng panibago, maaari rin kayong pumili ng visibility ng video. Kung meron na kayo, pwede ninyong gawing pampubliko, huwag ilista o pribado. At dito, pipiliin ninyo ang target na wika. So, pipiliin ko dito. Ayun, yung wika, yung channel na English. Ayan, itong video naman ay nasa Spanish. Pero para lang ipakita sa inyo yung example, i-click ko rito. Ngayon, may nakuhang default na description. Iseset natin sa pribado para sa halimbawa, tapos i-click nyo lang ang IC-publish. Ipo-publish yan diretso sa YouTube channel nyo at pwede nyong gawin yan. Mabilis para sa lahat ng video kung isinalin niyo sa 10 wika. Sobrang simple kung gusto nyong kayo mismo ang magsalin ulit. Hindi mo na kailangang mag-manage ng iba't ibang account, mag-log out, mag-log in. Ang hassle talaga. So, ayun na. Yun lang para sa video na to. Sana nagustuhan niyo. Huwag mahiyang mag-like at mag-iwan ng maliit na komento at magkita tayo muli sa susunod na video.